Sa bawat lupain, may mga kwento na dapat ipaalam. Ito ang kwento ng ating bayan. Isang kwento ng sakripisyo, pakikibaka at pag-asa. Handa na ba kayong tuklasin ang kasaysayan sa pananakop ng mga banyaga? Tara, samahan niyo ang Pure Benevolence Team sa isang paglalakbay sa nakaraan. 1565 hasta 1898. Pananakop ng Espanyol, ika-28 ng Abril, 1565. Dumating ang ekspedisyong Espanyol sa Cebu sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Mga katutubo, ako si Kapitan Miguel. Ako'y pinadala ng hari ng Espanya upang dalhin ang kaunlaran at pananampalataya sa inyong bayan. Anong kaunlaran ang dala ninyo? Wala kaming kailangan sa inyong pamumuno. Ang aming kultura ay higit pa sa inyong relihiyon. Pagpapalaganap ng Kristyanismo. Naging pangunahing layunin sa pananakop ng mga Kastila ang Kristyanisasyon. Magandang araw mga anak, ang Kristyanismo ay hindi lamang isang relihiyon, bagkus sa isang pagkakataon upang makita ang tunay na liwanag. Ang Diyos ay nagpapakasala. Sa tulong ng mga misyonero, unti-unting lumaganap ang relihiyong Katoliko na nagbigay ng pag-asa at pagkakaisa sa mga lokal. Gayunpaman, nagdulot ito ng hamon at pagsusuri sa mga tradisyonal na paniniwala na naging bahagi ng kwento ng pakikibaka at pag-unlad ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, simulan na natin ang revolusyon. Ilabas ang inyong mga sedulo. Ulitin ang inyong mga sedulo. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Sa kabila ng matinding pananakop, nagkaroon ng mga kilusan laban sa mga Espanyol. Ang mga bayani ng ating bayan ay lumaban para sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. 1898 hanggang 1946, pananakop ng Amerikano. Treaty of Paris, ika-10 ng Disyembre sa taong 1898. Nilagdaan ng mga Kastila at Amerikano ang Treaty of Paris. In the Treaty of Paris, America recognizes our victory and the conclusion of the war against Spain. But the agreement includes the Philippines purchased by America. What about our freedom? We want to help you develop the country. Nakasaad sa kasunduan ang paglilipat ng pamumuno sa Estados Unidos mula sa Espanya sa mga bansang Cuba, Puerto Rico at Guam at ang pagbili ng Estados Unidos sa Pilipinas mula sa Espanya sa halagang $20 milyong. Sa kasunduan na ito, malalagay muli ang mga mamamayang Pilipino sa bingit ng panganib. At ito ay magdudulot muli ng panibagong digmaan. Edukasyon sa panahon ng Amerikano.
morning, class! Good morning, Sa ilalim ng Amerika, ang edukasyon sa Pilipinas ay sumailalim sa malawakang pagbabago mula 1898 hanggang 1946. Muling umusbong ang diwa ng edukasyon sa Pilipinas sa tulong ng mga Thomasites. Sila ang nagdala ng modernong sistema ng edukasyon at wikang Ingles na nagbigay daan sa mas maraming Pilipino na makapag-aral. Ang kanilang kontribusyon ay patuloy na nararamdaman sa ating sistema ng edukasyon hanggang sa ngayon. 1,942 hanggang 1,945 pananakop ng Hapon. 9 ng Abril 1,942 ang Bataan Death March. Sa gitna ng umiinit na araw, nagmarcha ang mga sundalong Pilipino at Amerikanong bihag, dala ang bigat ng takot at pagdaramdam. Ang Death March, isang madugong alaala ng pakikibaka at sakripisyo at patunay na katatagan ng kanilang diwa. Sa ngalan ng Pure Benevolence Production, kami nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay.